Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman po ay Biyernes at narito tayo sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ngayon po ay Biyernes Santo, kwento ng pasyon ni Jesucristo at ang kanyang kamatayan. Hindi ito madaling pakinggan dahil ito ay kwento ng pagkakanulo, pagtataksil, pagsisinungaling, pagkamakasarili, pagkatakot ng mga disipulo na umiwan kay Kristo. Pagkaaresto, pagtatanong, akusasyon, paghahagupit sa utos ni Pilato at sintensya ng kamatayan. Ngayong Biyernes Santo ay muli inaharap tayo sa katotohanang di natin makokontrol ang ating buhay. Wala tayong kapangyarihan laban sa kamatayan. Di natin ito mapipigilan. Maging ang mga bata na inaakala na malusog ay inaatake sa puso. Lalo sa panahon ngayon, napakarami ang pumapanaw. Hindi mo maiwasan ang disgrasya, kalamidad at ang gerang pumapaslang lalo na sa mga inosenteng buhay. Ang kamatayan ay naghihintay sa atin at mangyayari sa ayaw at gusto natin. Hindi maiiwasan at walang babala. Huwag nating isawalang bahala o baliwalain ang katotohanang pinamumuka sa atin. Ang kamatayan ay dinanas ni Jesus. Para ano't maiiba tayo? Ang takot na bumabalot sa atin dahil sa ating sitwasyon ay nadarama natin. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao sa una ay nag-aalay ng sakripisyo sa Diyos para maligtas dito. Ang pinakamabuting alay ay palagi konektado sa buhay at ito ang dugo. Pag-aalay ng dugo, ng buhay. At pinakamahalaga dito, ang dugo ng tao. Maraming halimbawa nito sa unang tao. Ganun din kay Abraham. Makikita natin to sa Old Testament. Lalo na sa Middle East. Hanggang sa tinanggal na ang sakripisyo ng tao at mga hayop ang ipinalit naman. Ngayon, balik na naman tayo sa sakripisyo ng tao. Kaya may mga pinitensya. Gustong-gusto ng mga nagpipinitensya na may mga tumutulong dugo. Meron pang magpapapako sa krus. Sa panahon ni Jesus ay non-stop ang pagpatay ng mga pari, ng mga alay, at nagmistulang katayan o matadero ang templo. 90% ng kalakal ng linisin ni Jesus ang templo ay mga hayop na pang-alay para sa sakripisyo. Sa mahabang panahon, ang mga tao ay nag-aalay ng dugo para sumipsip sa Diyos. Sa krus ni Jesus, ito ay nabaliktad. Ang dugo ng Diyos ang inalay. Inialay ng Diyos ang kanyang dugo para sa tao at sagipin at sila'y mapanumbalik sa kanya. Kay Jesus, nakilala natin ang Diyos na hindi magagalitin, sa halip ay Diyos na nagmamahal sa makasalanan. Siya ang inialay, hindi na tayo. Hangad niya ay di sakripisyo, kundi ang pusong nagsisisi at nagpapakumbabang espiritu. Ang tabing ng templo ay nahati sa dalawa, at ang banal ng mga banal ay nahayag. Hindi nakakatago ang Diyos sa likod ng tabing na tanging mga punong saserdote lamang ang nakapapasok. At once a year pa, si Jesus na Diyos na totoo, sugatan, hubad na nasa krus ay pwedeng lapitan at abutin kahit araw-araw. Hindi lang tuwing Biyernes Santo.
Sa pasyon ni Jesus ay nakasilid ang kabanalan ng Diyos. Katulad sa nagdaang pandemya, sa pagdurusa natin, sa mga kinasusuklaman natin. Pero kailangan ng mata ng pananampalataya upang ito'y madiskubre katulad ng pagano sa kwento. Yung sundalo na nasa paanan ng krus. Sabi niya, tunay nga ito ang anak ng Diyos. Mapalad ang mga taong may malinis sa puso dahil makikita nila ang Diyos. Sinabi ni Pablo na si Jesus ay nagpakumbaba. Jesus emptied himself. Inalis niya ang pagpapahalaga sa sarili. Lahat ng galit, takot, pagkabahala, dignidad sa harap ng tao. Lubos na nagtiwala sa kanyang Ama. Ganon din sa atin. Maraming alalahanin, mithiin, pangarap, ambisyon, takot at pagkabahala na kailangan natin madaig. Ang lahat ng balakid na ito ay kailangan nating malampasan. At para magawa natin ito, ay ibaling natin ang ugnayan natin sa pinanggagalingan at layunin ng ating buhay. Pinakita sa atin ito sa Ebanghelyo, sa daan ng krus na patungo sa muling pagkabuhay, sa bagong buhay, ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Dama ito ni San Pablo nang sabihin niya, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo mananalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, tagapagbigay aliw sa mga namimighati, lakas para sa nahihirapan, alalahanin mo kami, anuman ang aming pinagdaraanan, ay mapabanal dahil sa aming paglilingkod. Pakinggan mo ang aming hinaing mula sa paanan ng krus na nangangailangan ng iyong habag, lalo na sa panahon ng aming pangangailangan. Nawa ang dugo ng iyong anak na dahil sa pag-ibig na binuhos ay mapanumbalik ang aming loobin sa iyo, na siyang nagmamahal sa amin magpas sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.